Happy New Year po sa lahat mga Lodi. Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Julius Sorupia, Lodi J. Paps, Lodi Wilson Gagwa, Lodi Red Aniel Adolfo, Lodi Robert Balaila, Lodi Raymart Navarro, Lodi J. Riel Panet, Lodi Foxshit Men, Lodi Oliver Rianzares, Lodi Basila, Lodi Larry John Papalero. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-77 kabanata, sa pagpapatuloy. Bumubuhos ang ulan, na makikita ang palasyong ito. Sa loob, katahimikan ang nangingibabaw, isang mabigat at nakakakilabot na katahimikan. Tahimik na pinagpapawisan ng mga elder, nakayuko ang ulo, pilit itinatago ang takot at pag-aalala. Ang iba naman ay nakalingon, nananatiling nakatuon ang tingin kay Jokwol. Nanginginig ang katawan nito, basang-basa ng dugo mula ulo hanggang paa. Bawat hinga niya ay hirap, bawat galaw ay may kirot na parabang dudurog sa kanya. Nakapako sa sahig ang kanyang mga paa, halos hindi na makatayo, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban sa sariling panghihina. Nakatingin sa kanya ang Supreme One sa gitna ng katahimikan, bumasag ang boses nitong malalim at nangingibabaw sa buong bulwagan. At sinabi na kumusta, mariin itong tanong, tila ba nag-aalab sa bawat salitang binibitawan. Dagdag pa niya na ganoon pa rin ba ang iniisip mo? May lakas ka pa bang magmatigas ngayon? Nakangiwi ang mukha ni Jokwol, nanginginig ang bibig habang pinipilit buuin ang mga salita. Umagos ang isang patak ng dugo sa gilid ng kanyang labi habang bahagya siyang yumukong sinabi na patawad. Patawad po. Nakatingin sa kanya ang mga ito na sinabi ng babae na Bagyoju. Tapos na ang lahat ngayon. Umiling ang ulo nito at sumagot ang lalaki sa kanya na binalak mong mamatay. Sabay takla. At ilang sandali pa, tila tuluyang nawala ng lakas si Jokwol. Nang hina ang kanyang tuhod, bumitaw ang hawak niya sa sariling katawan, at bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig sa mismong harapan ng Supreme One. Sa tindi ng presyon na ibinigay nito sa kanya. At nang makita ng dalawang ito ang biglaang pagbagsak ni Jokwol, parehong nanlaki ang kanilang mga mata na parabang hindi agad makapaniwala sa nasaksihan. Ngunit si Jokwol ay muli na namang pinilit ang sarili na tumayo, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod at bawat galaw niya ay parabang hinihiwa ng matinding sakit ang kanyang katawan. At pagkatapos ay nakangisi ang Supreme One. Habang sinasabi na mabuti, pagkakatiwalaan ko ang iyong mga salita. Biglang napatingin dito si Jokwol, nanlalaki ang mga mata na puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. At habang naglakad na ang Supreme One pabalik sa kanyang trono, sinasabi niya na maghanda ng isang piging. Napahinto sandali ang Supreme One at bahagyang napalingon, sa elder nang sabihin nito na anong klaseng piging? Ngumisi ang Supreme One, ang ngisi ay may halong pang-uuyam at kasiyahan, habang tumitingin sa paligid na puno ng tensyon. Dahan-daang lumabas ang kanyang tinig, malinaw at nangingibabaw, na hindi ba't bumalik na si Bagyoju na akala natin ay patay na. Siyempre, kailangan nating mag-toast. At pagkatapos, dahan-daang yumuko ang elder, sa mababang tinig na halos pabulong, mariing sinabi niya, oo. Ihahanda ko na ito. Makikita ang mukha ng Supreme One na nakangisi, ang ngisi niya ay malamig, mapanukso, at may halong kasiyahang nakakatakot. Nakatingin siya pababa, diretso sa nakayukong elder, at sa bawat tingin ay ramdam ang kanyang kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon. At makikita rin si Jokwol, na ang katawan ay napalupaypay sa kirot at pagod, nakayuko ang ulo, halos hindi na kayang buuin ang sarili. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng sugat at dugo, at bawat paghinga ay mabigat at pilit na hinihila mula sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay makikita ang mga watawat na ito na may nagsasalita na sinasabi na sa kasalukuyan, ang demonic cult ay nahahati sa 3 paksayon. Una, naroon ang Chonma cult, ang tradisyonal na sangay ng demonic cult na sumasamba kay Chonma. Dagdag pa nito habang makikita ang anino ng tao na mga 70 taon na ang nakalipas, isang natatanging henyo ang ipinanganak sa Chonma cult. Ang kanyang pambihirang talento ay nagdulot ng mga alitan. At pagkatapos napatingin ang ating bida sa gilid na sinasabi na hindi ba ang kapanganakan ng ganitong henyo ay isang bagay na dapat ipagdiwang? Sinagot siya ni Mung Hayan na kung ito man ay nararapat. Marahil oo. Ang kanyang talento ay labis na walang kapantay.
Muli na namang sinabi ng ating bida na napakabihira nga, nagsimulang bang magtipon-tipon sa kanya ang mga tagasunod? Seryosong sinagot siya ni Mong Hayan na tama. Bago pa man siya maging ganap na gulang, may mga paksayo na ang nabuo sa paligid niya. Dagdag pa niya habang makikita ang Supreme One na at di nagtagal, lumaki siya ng sapat upang banta ang pamumuno sa Chonma Cult. Kaya, ang nagtatag na kapangyarihan sa loob ng Chonma Cult, kasama na ang pinuno ng kulto, ay nagpasya na paalisin siya mula sa kulto. Ito isinilang ang Hyalma Cult. Nakasalubong ang kilay ng ating bida na nakatingin kay Mong Hayan na sinabi niya na kaya ang natatanging henyo na yun ay kilala bilang Hyalma. Tumugon sa kanya si Mong Hayan na tama yun. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na Chonma Cult, Hyalma Cult, at ang huli ay na muli itong makikita na sinabi ni Mong Hayan na pagkatapos noon, ang Chonma at Hyalma cults ay tuluyan ang nalunod sa kanilang labanan para sa kapangyarihan. Sa kabuuang lakas, nangingibabaw ang Chonma cult, ngunit dahil ang lakas ni Hyalma ay napakalakas, ang labanan sa pagitan ng dalawang paksayon ay naging pantay na pantay. Habang humahaba ang tunggalian sa pagitan ng dalawang paksayon, ang mga napapagod sa mahabang laban ay nagsimulang lisanin ang parehong panig. Pagkatapos, itinatag nila ang isa pang paksayon, ang Dark Demonic Cult. Bagamat labis na maliit kumpara sa Chonma o Hyalma Cult, matagal na silang nagkukubli sa dilim at nagpapalakas sa loob ng higit 30 taon. Kaya wala pang sino man ang nakakaalam kung gaano na sila kalakas ngayon. Napasabi naman sa kanya si Lady Song gayon na ngunit hindi yun ang pinakamahalaga sa ngayon, tama ba? Ngayon na alam na natin kung nasaan si Jokwol, kailangan na natin siyang hanapin. Napasabi naman sa kanya si Mong Hayan na medyo napalayo ako sa pagpapaliwanag tungkol sa Hyalma Cult na kinabibilangan ni Jokwol. Sinabi naman ni Mokyong na nakakagulat talaga na si Jokwol ay ang Hyul Salmaje ng Hyalma Cult. Na tinanong siya nag-ating bida na bakit siya ba ay kilalang kilala na tao? Sinabi sa kanya ni Mokyong na sa tatlong Hyul Salmaje na kilala bilang simbolo ng takot sa demonic cult, ang pinakamalupit ay walang iba kundi ang Hyul Salmaje. Tumingin sa kanya si Mokyong na sinabi pa niya na noong nasa Shibsaman pa ako, may ilang individual sa mga assassins na hindi mo talaga dapat harapin, at kabilang ang Hyul Salmaje sa kanila. Sabay na napatungo ng ulo na pinagmamasdan siya ng ating bida. Dagdag pa niya habang nakatungo ang ulo na alam ko namang napakalakas niya. Pero hindi ko inasahan na siya mismo ay si Hyul Salmaje. At sinabi ni Lady Song gayon na kailan tayo aalis? Napatingin ang ating bida na sinabi niya na bakit pa natin hahanapin ang isang taong umalis na sa sarili niyang kagustuhan. Akala mo ba na sobrang wala tayong ginagawa? Muli na namang sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na pero naagad siyang pinahinto ng ating bida at sinabi na ayos lang. Kung gusto ng isa na bumalik, babalik sila ng kusa. At sinabi pa niya na strategist, tila madalang ang mga request nitong mga nakaraang araw, tama ba? Sumagot ito sa kanya na oo. Tila kailangan nating palawakin ang lugar kung saan tayo nagkakalat ng anunsyo. Na muli na namang sinabi ng ating bida na sige. Kung ganoon, na sinabi naman ni Lady Song gayon na ako ang magbibigay ng request. Napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na seryosong sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na hanapin natin si Jokwol. Kailangan nating pumunta. Napaseryoso naman ang mukha na napatingin sa kanya ang ating bida. At lumipat ang eksena sa palasyo ng Chonma Cult. Mula sa loob nito makikita ang dalawang tao na naglalakad sa gitna ng mga ito habang nakayuko ang ulo. Makikita ang mukha nito na may hawak na tungkod na tila ito ang leader ng Chonma Cult. At ilang sandali pa ay makikita na ito na nakaakyat na sa kanyang upuan na inaalalayan ng isang ito. At pagkatapos sinabi nito sa mga elder sa ibaba na ang dahilan kung bakit tayo nagtipon dito ngayon ay dahil may dalawang mahalagang balita. Dagdag pa nito habang makikita ang mga elder na nakatingin sa kanya na una, si Hyul Salmaje, na akala natin ay patay na, ay buhay at bumalik na sa Hyalma Cult. Sinabi pa nito sa kanila na nakakagulat na balita ito, pero hindi ito ang dahilan para tipunin ang lahat. Ang tunay na mahalagang balita ay, nagulat ang mga elder na ito nang sabihin pa sa kanila nito na nagdeklara ang Hyalma Cult ng isang all-out war. Sinabi naman ng elder na ito na isang all-out war. Dagdag pa ng katabi nito na ngayon, 30 taon na ang lumipas mula sa huling buong digmaan, pambihira, hindi ba?
Na muli na namang sinabi nito sa kanila na tama. 30 taon na ang nakalipas, matapos ang mahabang laban na tumagal ng 161 araw, parehong nakaranas ng napakalaking pagkalugi ang magkabilang panig. Muli na namang sinabi ng mga elder na ang insidenteng yun ba ang nagpasimula ng pagkakatatag ng Dark Demonic Cult. Dagdag pa ng isa na mula noon, nag-ingat na tayo sa isa't isa at wala namang malalaking alitan, kaya bakit ngayon magdedeklara ng ganap na digmaan? Mayroon bang nangyaring bagay na hindi natin alam? Sinabi ng leader sa kanila na baka iniisip nilang kaya na nila tayo. Naiinis ang mga elder na sinabi pa ng isa na mukhang nawawala na sa sarili si Hyalma sa buong panahong ito. Dagdag pa ng isa na siguro ito'y dahil hindi nila alam kung gaano nakalakas ang Chonma Cult kaya't nang ahas silang kumilos ng sobra sa kanilang kayabangan. Naiinis pang sinabi ng kalbong elder na ito na ang pagkakataon para tuluyang ubusin ang Hyalma Cult. Dagdag pa ng isa habang napatikom ng mahigpit ng kamao na sinabi na tama. Kailangang ipaalam kay Hyalma kung gaano kabaliw ang kanyang mga pangarap. At pagkatapos ay sinigaw ng mga ito na all-out war. Kailan ba tayo huling nakipaglaban? 30 taon na ang nakalipas mula nang huli tayong nakipagdigma ng buong buo. Ito ang matagal na nating hinihintay na pagkakataon para ipakita sa buong mundo ang kapangyarihan ng ating Chonma Cult. Seryosong sinabi pa ng leader sa kanila na si Hyalma at ang kanyang kulto ay tuluyan nating buburahin sa mundong ito. At dito na po nagtatapos ang ika-77 kabanata. Ika-78 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang mga elder na kanya-kanya ang mga sinasabi. At sinabi nito sa kanila na manahimik kayo. Sinabi pa nito sa kanila na hindi matatalo ang ating Chonma Cult sa isang all-out war sa Hyalma Cult. Bagaman lumakas ng husto ang Hyalma Cult, ang ating kulto ay naging hindi matatawarang makapangyarihan din sa nakalipas na 3 dekada. Higit pa sa kayang isipin ng Hyalma Cult. Dagdag pang sinabi nito sa kanila na ang problema ay ang Dark Demonic Cult. Sinabi naman ng kalbong elder na bakit nadamay ang Dark Demonic Cult dito. Dagdag pa ng isa na sa katunayan, umiiral pa ba sila? Sinagot sila nito na ang totoo, matagal na nating palihim na iniimbestigahan ang Dark Demonic Cult. Na may naiinis na sinabi ng kalbong elder na sinasabi mo bang mayroon kaming hindi nalalaman? At pagkatapos sinabi nito na ipapaliwanag ni Deputy Cult Leader Chuba Ek. Na agad namang tumayo ito. Seryosong sinabi nito sa kanila na matagal nang binabantayan ng ating Byungday ang Dark Demonic Cult. At natuklasan namin na ang kanilang puwersa ay maaaring mas malakas pa kaysa sa inaasahan natin. Sinabi ng mga elder na ito na mas malakas pa? Dagdag pa ng kalbong elder na at higit sa lahat, ilang daang tao lang naman, di ba? Na seryosong sinagot siya nito na hindi. Sa tansya namin, umaabot sila sa halos 2,000 katao. Naiinis na sinabi naman nito na 2,000 o kaya naman ay kaunti lang sa ganyang bilang. Dagdag pa ng katabi nito na pwede bang umabot talaga sa ganun karami? Sinabi pa nito sa kanya na bagaman hindi pa namin ito direktang nakumpirma. Ang aming mga ulat ay nagpapahiwatig na halos sigurado ito. Sumagot ang nasa kabila na kahit na totoo yun. Kaya ba ng ating kulto na kontrolin ang kanilang kapangyarihan? Higit sa lahat, magkaiba ang antas ng kanilang mga eksperto. Sinagot siya nito na kahit ganon, sa isang ganap na digmaan laban sa kultong Hyalma, hindi natin mahulaan ang mga hindi inaasahang kilos nila, kaya hindi natin sila maaaring baliwalain. Sinabi naman nito na tunay nga. Sila ang gumawa ng mga hakbang na hindi natin kayang hulaan kahit 30 taon na ang nakalipas. Dagdag pa ng isa na kung tayo ay makipag-alyansa sa kultong Hyalma sa pagkakataong ito. Sinabi naman nito na bakit ka masyadong nag-aalala. Simple lang ang sagot. Sinabi naman ng leader na may estratehiya ba? Napatingin nito na sinasabi na hindi na kailangan ng estratehiya, kung magwawagi tayo sa pamamagitan ng napakalakas na puwersa. Iyon na ang mahalaga. Sinabi pa nito na ang dahilan kung bakit sila nagtago sa dilim 30 taon na ang nakalipas ay dahil ang labanan ay tumagal ng sobra. Ang mga pagod na mandirigma, ganap na nanghihina, ay naghanap ng kanlungan. Makikita ang leader na sinabi pa ng elder sa kanya na simpleng galit lang sila sa matagal na laban. Kung mabilis nating durugan ang kultong Hyalma, halos hindi tutugan ang Dark Demonic Cult. Baka nga bumalik pa sila sa ating kulto. Sinabi naman ng elder na ito na tama yon.
Dagdag pang sinabi ng kasunod nito na subalit, ang susi ay kung kaya ba nating pabagsakin ang kultong Hyalma sa maikling panahon. Hindi ito madaling gawin, pero hindi rin imposible. Sumagot naman ito na ngunit, hindi natin maaaring padalos-dalos na gamitin ang buong lakas natin. Maaaring may itinakda silang maruruming patibong. Sinabi pa ng leader sa kanila na sa ngayon, ipadala ang Yumwangde bilang pangunang unit para sukatin ang lakas ng kaaway. Samantala, dapat magsama-sama ang lahat ng puwersa at maghanda. Nakatingin sa kanya ang mga elder na sinabi pa na kapag kumpleto na ang lahat ng paghahanda at nakatakda na ang plano, gamitin ang buong lakas upang lipulin ang kultong Hyalma. At pagkatapos sabay-sabay na yumuko ang ulo ng mga ito habang nakaupo na sinigaw na ayon sa iyong utos. At pagkatapos lumipat ang eksena sa sekta ng ating bida na may nagsasalita na ang ating pagsisikap ay hindi dapat nakatuon sa kultong Hyalma, kundi sa kultong Chonma. Napasabi naman, si Woon Rayang na hindi mo ba sinabi na kasama ni Lord Jokwol ang kultong Hyalma? Seryosong sinabi naman sa kanya ni Mong Hayan na napakalakas ng kultong Hyalma kaya wala tayong tsansa sa direktang labanan. Napatingin ang ating bida dito na sinabi niya na ganoon ba? Nakatingin sa kanya si Mong Hayan na sinabi pa na oo, talaga. Matagal nang magkaaway ang kultong Hyalma at kultong Chonma. At ngayon, sinasabi na nagdeklara ang kultong Hyalma ng ganap na digmaan laban sa kultong Chonma. Na sinabi naman ni Wuryong na kaya, sinasabi mo ba na layunin mong tulungan ang kultong Chonma na durugin ang kultong Hyalma? Na sinagot naman sa kanya ni Mong Hayan na hindi tayo aabot doon. Ang layunin natin ay makuha si Jokwol. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na hindi ka ba masyadong maingat sa kultong Hyalma? Na sumagot sa kanya si Mong Hayan na para maging tiyak, hindi tayo natatakot sa kultong Hyalma, kundi kay Hyalma mismo, ang Blood Demon. Seryosong sinabi pa niya na minsan. Sinabi ni Jokwol, iilan lamang ang tunay na nakakaalam ng tunay na kalikasan ng Master na minsan kong pinagsilbihan. Na sinabi naman sa kanya ng ating bida na ibig mo bang sabihin mas malakas pa ang Blood Demon kaysa sa naririnig na chismis? Na sinagot siya ni Mong Hayan na kung totoo ang sinabi ni Jokwol, oo. Sinabi naman ni Mokyong na noong naroroon ako sa Shibsaman, may kumalat na listahan sa mga mamamatay tao ng mga individual na hindi dapat makasalubong. At sa kanila, may mga tao na mataas ang ranggo. Na sinabi pa niya na isa ay ang Jongdo JLGM, ang pinakamagaling na mandirigma sa buong mundo ng martial arts, sinasabing pinakamalapit sa numero 1 sa kaharian. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi niya na at isa pa ba ay ang Blood Demon? Napatingin siya sa ating bida at sinabi na tama. Sapagkat siya, sa lahat ng aspeto, ang kasalukuyang Mado Jalen, na pinakamagaling sa Mahika. At pagkatapos ay ilang sandaling natahimik ang silid. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na ang Mado Jalen. Baka siya ay isang master na mas malakas pa kaysa sa akin. Napangiti siya at sinabi pa sa isip na talaga itong kawili-wili, hindi ba? Napatingin siya sa gilid nang tawagin siya. At sumagot siya na sinasabi habang nakangiti na oo. Seryosong sinabi pa ni Mong Hayan sa kanya na mangako ka sa akin ng isang bagay. Sinabi sa kanya ng ating bida na sabihin mo. Nakatingin ng seryoso sa kanya si Mong Hayan na kahit ano pa ang mangyari, sabihin mo na hindi ka makikipaglaban sa Blood Demon. Bahagyang napataas ng ulo ang ating bida na sinabi sa kanya na susubukan ko ang aking makakaya. Kung hindi ito umubra, ayos lang. Napasigaw sa kanya si Mong Hayan na master naman. Napasabi ang ating bida na okay sige. At pagkatapos napangiti siya na sinabi na hindi ko balak makipaglaban sa Blood Demon. Pero minsan, wala tayong pagpipilian, di ba? Sa oras na yun, may hindi makapaniwalang mukha si Mong Hayan na napasabi sa kanyang isip na talagang mapanganib ang Blood Demon. At pagkatapos makikita na sila sa paglalakbay. Tumingin si Lady Song gayon kay Mong Hayan na sinabi na pero paano mo balak makaharap ang leader ng kultong Chonma? Dagdag pang sinabi sa kanya ni Woon Rayang sa likuran na tama. Noong panahon ng Jonggon Alliance, isang birthday party lang yun kaya madaling makapasok, naiisip mo ba kung papayagan ng demonyong kulto na makapasok ka ng ganun kadali? Sinagot sila ni Mong Hayan na hindi tayo papunta sa kultong Chonma ngayon. Napasabi naman sa kanya si Lady Song gayon na ha? Kung ganon, saan tayo pupunta? Sinabi sa kanya ni Mong Hayan na pupunta tayo sa Wahoo.
Iyon ang frontline na nagsisilbing hangganan ng kultong Chonma at kultong Hyalma. Doon, parehong may bunta o sangay na base at nagtatagpo ang bawat puwersa. Napatingin sa kanya ang ating bida na napasabi na erpektong lugar iyon. Na napatingin din sa kanya si Mong Hyan na sinabi na tama iyon. Napatingin naman sa kanya si Mokyong na kapag sinabi mong waho. Tinutukoy mo ba ang disyertong yun? Na nakangiting sinabi sa kanya ni Mong Hyan na oo. Habang naglalakad sila sinabi pa ni Mokyong sa kanya na pamilyar ka ba sa disyerto? Nakapunta ka na ba doon? Sumagot sa kanya si Mong Hyan na unang beses ko ito. Napatingin naman sa kanya si Lady Song gayon na napasabi na narinig ko na ito. Sinasabi nilang medyo mainit daw doon. Na napailing naman ng ulo ang ating bida habang nakapikit. Napangiwi ng mukha si Mokyong na napasabi na medyo mainit lang. Sinabi naman ng ating bida habang nauuna sa paglalakad na sige na, init lang yon. At ganitong klase ng init ay wala namang kwenta. Dagdag pa ni Mong Hyan na tama. Hindi naman tayo mamamatay dahil dito, di ba? Ha. Habang nasa hulihan si Mokyong napasabi siya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanila na hindi ako makapaniwala na ganun nila sinasabi tungkol sa disyerto. Malaking bagay ito. At ilang sandali pa. Unti-unti nang makikita ang araw na sobrang tirik sa kalangitan, para bang walang balak bumaba at patuloy lamang na sinusunog ang buong paligid. Namumula ang mga mukha nila sa matinding init, halos parang sinisilaban, at ang bawat patak ng pawis ay dumadaloy pababa sa kanilang pisngi, leeg, at likod, hindi na mabilang kung ilang beses na nilang pinunasan ngunit patuloy lamang itong bumabalik. Ang kanilang mga labi ay natutuyo, ang lalamunan ay nanunuyo, at ang kanilang mga mata ay halos nanlilimahid na sa pagod. Ang mga balikat nila ay nakayuko, halatang pagod na pagod sa walang katapusang paglalakad sa malawak na disyerto na tila walang dulo. Habang ang nag-aalab na init ng buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa ay parang apoy na sinusubok ang tibay ng kanilang loob at kakayahang magpatuloy. Napasigaw pa ang ating bida habang nakabuka ang kamay na Areiko, sino bang nagsabing medyo mainit lang? At dito na po nagtatapos ang ika-78 kabanata.